kasunod nating pag-uusapan about the number system is the binary number. Okay, ito siya, binary. Okay. So, binary, di ba? Pagka sinabi nating by, ang pinag-uusapan natin ay 2, o yung number na 2, di ba? 2 numbers, so binary by, di ba? That is equivalent to 2. Okay. Kaya, yung ating binary numbers, meron lang dalawang klase ng number dito. And that is represented by 0 and 1. Okay. So, yung 0 and 1, yan yung ginagamit natin to represent the binary number. Naalala ko itong binary number, napakalaki ng naging tulong nito, ano, sa development ng computer, ano, sa generation ng computers. Bakit? Kasi imagine nyo, kung hindi na-invento itong binary number, ang ginagamit siguro natin ngayon ay yung decimal number, na kung saan kung i-compare natin itong decimal number sa binary number pagdating sa design ng computer, ang pinag-uusapan natin dun is circuits, di ba? So, halimbawa na lang, gusto nating magpailaw, ano? Gusto nating maglagay ng bumbilya na gagamitin natin, or ng kung ano man yung pwedeng umilaw na ng LED, ano? Gusto nating mag-provide ng LED para sa number na lang, ano? Huwag na sa computer. So, for example, kung ang gagamitin natin is the decimal number and ang plano is magpailaw ng siyam na LED, ibig sabihin kailangan natin mag-provide ng siyam na LED. Pero dito sa binary numbers, ano, ang katumbas niyan, ano, is okay, ito sa decimal. Pagdating sa binary, ang katumbas niyan ay 4 bits only. Ano ibig sabihin ng 4 bits? O kasi bits ang pinag-uusapan natin dito pagdating sa binary number, di ba? Oh, edi apat na LED lang ang gagamitin natin. Compare natin sa 9 na LED. Kung paano nangyari yun? Ito yan, diba? Bulb or LED number 1, LED number 2, LED number 3, LED number 4, LED number 5, number 6, number 7, number 8, number 9. Papadaanan natin ng kuryente yung lahat ng LED, diba? So, kung ang iilaw ay 1, isang LED lang yung papailawin, diba? Kung 2, isang LED lang yung pailawin din. Kung ano man yung number na gusto nating umilaw, ano? So, yun lang yung i-on, di ba? Pero, kung titingnan nyo mabuti, merong ditong siyam na LED. Dito sa binary numbers, we only need 4. Ano? 4 lang talaga. Ano? 4 bits. Okay, and that 4 bits is represented by the 8421 codes. Ano? So, bit number 1, bit number 2, bit number 3, and bit number 4. So, gamitan natin ng 8421 code. Dito natin lagay sa taas, ano? Para hindi kayo malito. 84. Siguro hindi pa kayo familiar dito. Mamaya matututunan nyo din yan. 8421. Okay. Ito yung binary number. Ito yung codes. Ano? Yung codes, huwag yung pansinin masyado yung codes. Ano? Hindi yan yung ilaw. Yung ilaw, yung lalagyan ng ilaw ng LED is yung binary numbers. Ano? So, kung meron tayong 4 na binary numbers dito, ibig sabihin, or 4 na bits, ano? Na nagre-representa yung binary numbers. So, bit
number 1 and bit number, okay, itong dalawa lang yung gagamitin natin to represent the number 9. Ibig sabihin, i-off natin ito, i-off natin to, tatapat natin dito kay 8421 code, ang kakalabasan niya ay 8 plus 1, which is 9. So, makukuha natin yung number na 9. Siguro sa ngayon medyo nalilito pa kayo, pero pagka marunong na kayo mag-add, marunong na kayo mag-convert ng decimal number to binary, mas maunawaan nyo itong sinasabi ko. So anyway, proceed na muna tayo sa binary number. Pag-usapan natin si binary number, So si binary number, sabi ko nga kanina, nire-represent siya ng dalawang numbers lang. Bakit dalawa? Kasi ang kanyang base ay 2. Okay. So ang base ni binary number ay 2. So pagka ang base ng number ay 2, ibig sabihin hindi dapat tataas sa base o hindi dapat equal sa base yung number. Kaya nga dalawa lang yan, 0 and 1 lang, hindi na sumunod si 2. 0 and 1, which means on or off. On or off. So ganyan din yung ginagawa pagka nagde-design ng switch, either on or off. Ano pang sasabihin ko about the binary number? Okay. So paano kung yan lang yung binary numbers natin, paano naman kung halimbawa magkakaroon ng addition? Paano natin i-represent si 2, si 3, si 4, si 5, etc. Using the binary number. So kaya tayo mayroong tinatawag na conversion. Okay? So si binary number, ito siya. Kung halimbawa yung 0 that is represented by 0, kasi ito yung decimal number natin, ito yung binary number natin. Okay? Yung 1 sa decimal, that is also 1 in binary. Pagdating kay 2, dyan na medyo magkakaroon ng pagbabago, So magiging 1, 0 si 2. Paano naging 1, 0 si 2? Okay, mag-add tayo. 1 plus 1, alam ko 2, diba? Kasi decimal number yung ginagamit natin, kaya ang isasagot ko dyan ay 2. Kung binary number na yung pinag-uusapan natin, ang sagot dyan, 1 plus 1 equals 0 carry 1. 0 carry 1. Paano nangyaring 0 carry 1? Saan napunta si 1? Kinary nga si 1 eh. Diba sabi ko kanina, pagka i-carry si 1, pupunta siya sa kaliwa, at kung wala siyang katapat sa kaliwa, o kung meron man, i-add din natin yung nasa kaliwa. So nagkataong walang katapat sa kaliwa, so which means ang gagawin natin is i-bring down natin si 1. Kaya ang kakalabasan niya is 1, 0. Diba? So kung 1 plus 1 equals 1, 0, tingnan natin mabuti si 1, 0. Using the 421 code or the 8421 code, okay, testingin natin kay 421 code. Okay, 421 code 0, 0, 0, that is 0. 0, 0, 1, that is 1. 0, 0, meron pa? Wala na, 0, 1, 0. Yan yung equivalent ni 2. Kuha nyo? 2. Actually, ina-add lang natin, naka-off. Naka-off yung lahat ng 0. Ibig sabihin, hindi natin kukunin si 4, hindi natin kukunin si 2, hindi natin kukunin si 1. Kung hindi natin kukunin yung lahat ng yun, pinag-uusapan natin ay si 0. Diba? Huwag kayong makakuha ng 0 pagka nagpa-quiz ako. So, halimbawa kay 1 naman. Dahil 0 ito, ibig sabihin naka-off si 4, hindi natin kukunin si 4, hindi natin kukunin si 2, ang kukunin natin ay naka-on, so that is 1. Diba? Get the sum, 0 plus 0 plus 1, which is equal to 1.
Ito naman, 0 plus 2, ito yung naka-on, naka-off parehas yung dalawa, magkabila, plus 0, so that's equal to 0. Di ba? So, ganyan yon pagka kino-convert sa binary yung decimal number. Kaya, yung 1 plus 1 equals 0 carry 1, ito yung explanation nun. 1 plus 1 equals 0 carry 1, bring down 1, 1, 0 ang kakalabasan. So, equivalent nun is equal to 2. Diba? Sa decimal. Sabihin, 1 plus 1 equals 2. Pagdating sa decimal, convert to binary, ang kakalabasan niya ay 1, 0. Kaya, yung 1 plus 1 equals 0 carry 1. I-bring down mo si 1, ang kakalabasan ay 1, 0. 0 ha. Iwasan si 0, baka maka-0. Okay. Paano naman kung gusto kong gamitan ng conversion talaga? So, yung method sa pag-convert para mas maliwanag, siguro, nung high school kayo, diniscuss yun So, convert natin daw. Let's say, i-convert ko si 6. Diba? Paano ko ba i-convert si decimal number 6 papunta kay binary? Meron tayong sinusunod dyan na method. Meron tayong sinusunod na procedure. At yung procedure na yon ay nire-represent ni dad. Kaya don't forget your dad. Your dad is important in conversion. Okay, dad, which means decimal to any number, divide. Anong ipapang-divide? Divide by the base that you want to convert. Iko-convert nyo daw sa base 2, which is the binary number. So, therefore, divide it by 2. Or divide the number by 2 until the quotient is equivalent to 0 and get the remainder. So, i-divide daw natin yung number ng 2 hanggat hindi siya nag-i-equal sa 0. Hindi tayo titigil na divide. Pero don't forget to get the remainder. So, sa bawat pag-divide natin, dapat makuha natin yung remainder. Kasi yung remainder ang sagot, hindi yung quotient. Kaya lang natin kukunin yung quotient, yung kasi yung pagbabasehan natin kung kailan tayo titigil ng pag-divide ng number. Pagka yung quotient daw ay equal to 0 na, saka lang tayo titigil ng pag-divide ng number kasi tapos na yung process. Okay, so simulan natin. So 6, ayan si 6, So 6 divided by 2, divided by, hindi divide by, is equal to, ang quotient niya ay 3, di ba? At ang remainder niya ay 0. Yung bang 3, 0 na? Di ba quotient yung pinag-uusapan natin? Hindi pa. So, i-divide ulit natin si number na 3 or si quotient na 3, i-divide natin by 2. Ang kakalabasan niya ay ilan? 3 divided by 2, makadali, 1, di ba? Pero merong sobra. Merong carry na 1. Titigil na ba tayo sa pag-divide ng number? Hindi pa rin. Bakit? Yung quotient niya still hindi pa equal sa 0. So, divide ulit natin. 1 divided by 2. Alam niya, 1 half, di ba? That is 0.5. Kaya lang, ang kinukuha lang natin ay whole number. Kaya, i-disregard natin yung 5. So, ang kakalabasan ay, 0. Kasi 0.5 yun, So, 0. And then, dahil alam natin na hindi pwedeng i-divide yung number, ang remainder niya ay the number by itself. This 1. Diba? Kaya, ang ano ba yun? Okay, 1. Titigil na ba tayo ng pag-divide ng number? Of course, yes, titigil na tayo. Bakit? Because the quotient is already equal to 0. Okay? And then after that, babasahin natin from bottom. Simula dito sa ibaba, pataas. So, kukunin natin yung result, which is the remainder. Ito. So, ang kakalabasan niya ngayon ay 1, 1, 0. So, i-test nga natin yung 1, 1, 0 dito. Tingnan natin yung 1, 1, 0. Kung anong kakalabasan. 1, 1, 0. 1, 4, 2. Okay, so 4 plus 2, that is 6. Plus 0 equals 6. So, nagtali yung 6 dun sa 1, 1, 0. So, ito yung kinonvert natin. Ang kinalabasan is, ang kinalabasan is 1, 1, 0
Okay? So, which is equal to 6 in binary. So, yan lang muna, dahil humahaba yung video, medyo mahihirapan tayo mag-upload. Pero kung may mga tanong kayo, huwag kayo mahihiyang magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Okay, so yan lang muna.